Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang comeback fight nitong si Isaac Pitbull Cruz kontra sa kapwa Meksikano na si Angel Ferro. Ang kanilang fight schedule po ay sa February 1, 2025 nagiganapin sa T-Mobile Arena. Sa bakbakan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panuorin ang kabuhang video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Pwede nyo maging basihan ang ating comparison at maging ang ating prediction. Pero mas the best po na panoorin nyo ang kabuang video at nang sa ganun mabalansi, matimbang-timbang ninyo kung sino ba talaga ang nasa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa manalo. Na kung saan pwede ang kinalabasan niyan ay papabor kayo o tataliwas naman kayo sa aking pananaw o prediction sa laban. Kaya naman po, hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Pero bago natin ito umpisahan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ko napapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Dahil nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, sumarapat lamang natin din tatalakay ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamitin referensya naman doon po sa ating gagawing comparison. So unahin natin ang sa panig nito si Angel Ferro. Bilang isang professional boxer, Angel Ferro ay may impresibong kartada, 23 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 2 tabla na rin. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 7 inches, reach 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 78.26%. Last fight, November 3, 2024, nakasagupa po si Eliazar Valenzuela Carrillo. Panalo by 5th round technical knockout itong si Angel Ferro. Mga idol, dako naman tayo sa kanyang eksperyensya o karanasan sa mga labanan. Sinuri ko kung ito ba'y dating lumalaban sa Olympiko Amateur, wala po tayo natatagpuan. So diretso na tayo sa kanyang karanasan o eksperyensya bilang isang professional boxer. Magngalan po tayo ng ilang individual na dating nakasagupan ni Angel Ferro na masasabi natin na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Bagamat hindi ganong kilala itong kanyang mga kinatunggali, ngunit sa record naman ay may magandang kartada. Tulad itong si Alfredo Santiago na may 14-2, Juan Carlos Burgos na may 36-6, Alex Martin, na kung saan para sa akin, yan po ang mga matitindi na kalaban pa po lamang ni Angel Ferro. So sa skills naman ito, para sa akin, boxer puncher, which is malimit po sa Mexicano ang boxer puncher, bibihira ang technical fighter dyan. Pressure style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Yan po ang mga saklaw na galawan itong si Angel Ferro. Mga idol, napakasipag din ito o makamay ito kung bumabato ng mga suntok, mga kombinasyon, taglang power timing at accuracy. Taglay nito hand speed, syempre. At sa kanyang depensa mga idol, average lang. Ibig sabihin may mga openings na delikado namang masamantala. Pero sa pagkalatang galawan nito mga idol, masasabi kong maganda ang galaw nito. Isang talentadong boksingero. Gusto ko rin ang galaw ng boksingerong ito. Pressure, defensive, siyempre, pag nakapabor, nakipagsabayan, ganun. So, masasabi ko maganda. Ngunit sa depensa niya, sabi ko average. Ngayon, dadako naman tayo sa durability. Marunong lang ito bumagsak, ngunit marunong din bumangon at kayang ipagpatuloy ang laban. O, nakita ko na ito na minsan na napabagsak mga idol. So, ngayon, dadako naman tayo sa panig nitong si Isaac Pitbull Cruz. Bilang sa professional boxer, si Isaac Pitbull Cruz may impresibong kartada naman, 26 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 26 anyos din, height 5 foot and 4 inches, reach 63 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 69.23%. Last fight, August 3, 2024, nakasagupan niya si Jose Valenzuela.
Sa labanan na yan, dinipinsan ni Pitbull Cruz ang kanyang WBA. Kaso talo siya by split decision, mga idol. Eksperyensya o karanasan ni Isaac Pitbull Cruz, dating world champion sa super lightweight division, which is kabag fight nga niya ito ngayon. Sa ganun pa rin na division, nag-world champion naman ito noong napalaban kay Rolly Romero. Tinalo niya si Romero, mga idol. Nakasagupa din niya ang kilalang knockout artist na Amerikano na si Gervonta Tank Davis. Bagamat talo siya doon, pero napakaganda naman ang kanyang ipinakita. Nakasagupa din ito ang dating world champion, dating Olympian na si Yoryorkis Gamboa. Nakasagupa din ito si Diego Magdaleno. At marami pang iba na kung saan hindi na po natin napangalanan. Dahil lalong hahaba ang ating talakayan. Skills itong si Isaac Pitbull Cruz, swarmer brawler. Matindi pagdating sa presyuran at epektibo sa suntukan, sa mid-range sa suntukan or sa tututo o sa sabayan na suntukan. Epektibo itong si Isaac Pitbull Cruz. Agresibo, taglay ang power. Marami rin kumabato ng mga suntok, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average. Noong saan, mga idol, ang pinakadepensa nito ay weaving, ganun. So average lang. At pagka sinasabi natin average, malimit natin nakikita na mga uri ng depensa at may mga butas din po sa depensa na delikadong masamantala. Ngunit pagdating sa durability, masasabi nating medyo subok na ang tibay nitong si Isaac Pitbull Cruz. May tibay po ito. At doon natin nakikita na may tibay nga ito noong laban niya kay Gervonta Tank Davis, na kung saan, mga idol, alam naman natin pare-pareho na si Gervonta Tank Davis ay isang kilabot na knockout artist. So ngayon dadako naman tayo sa ating comparison dito. Detalyado na po na ating tatalakayin. Sa ranking po ng BoxRec, out of 2,557 ka mga boksingero na lumalaban sa super lightweight division sa pangbuong mundo, rank 22 si Pitbull Cruz, rank 82 itong si Angel Ferro. So malayo ang agwat. Ngayon, dadako naman tayo sa boxing scene sa 4 major title organization: WBA, WBC, IBF at WBO. Si Angel Ferro po sa rank 1 to 15 ng boxing scene, wala po ang kanyang pangalan. Pero si Pitbull Cruz, dating world champion ng WBA at kasalukuyan, kung di po tayo nagkamali, rank 6 sa WBA dito po sa super lightweight division. So nasa world ranking si Pitbull Cruz. Itong kanyang katunggali, wala po sa ranking sa 4 major title belt sa rank 1 to 15. So advantage po kay Cruz yan. So dadako naman tayo sa physical na appearance. Parehong 26 anyos ang maglalaban. Ngunit pagdating sa height, reach, power, automatic lamang si Angel Ferro. Mas matangkad si Ferro ng 3 inches. Mas lamang sa reach ng 7 inches. Na kung saan kung yay gagamitin po o magamit ni Ferro sa aktual na sagupaan nila ni Pitbull Cruz, malaking bagay po yan. Lalo na kung sa distansyahan or sa long range na suntukan, mga idol, or sa distansya na suntukan, dahil logi po talaga ang maiksi. Ngayon, sa stance pa rin orthodox, sa power naman po, mga idol, lamang sa power si Angel Ferro. 78.26% ang kanya knockout ratio. Si Pitbull Cruz ay may knockout ratio na 69%. So labanan ito ng power puncher, mga idol. Pero mas considered na si Angel Ferro ay knockout artist. 70% din knockout ratio, consider yan. So knockout artist kontra power puncher. So delikado kung sino pong unang makapagpatama. Matira ang matibay nito, mga idol, kung sakaling sasabay si Ferro dito kay Isaac Pitbull Cruz. Activity pero aktibo. Sa eksperyensya, dating world champion si Pitbull Cruz, kasalukuyang nasa world ranking. Sa orin na kinalaban, lamang pa rin si Isaac Pitbull Cruz. So dito, mga idol, kung ating i-convert yan sa percent, 60-40 sa experience, lamang po talaga si Isaac Pitbull Cruz. Ano ang posibleng magiging problema ni Angel Ferro? Dahil sa kakulangan sa experience, mga idol, isa na dyan kung paano niya i-handle ang mabibigat o mahihirap na sitwasyon ng laban. Oo, yun po yun. Pero hindi pa tapos dahil sa skills pa tayo. Pupunta pa tayo sa skills. Malay natin. Lugi nga tayo sa experience, pero grabe naman pala ang skills.
So, dito na tayo sa skills. Boxer puncher kontra swarmer brawler. Lamang po ang boxer puncher. Oo, lamang po ang boxer puncher. Mas marami ang galaw ng boxer puncher ikumpara sa brawler na swarmer brawler na walang ibang gagawin kundi ang umabante at makipagsabayan. Oo. Pero ganun pa man, dahil sa agresibo with power puncher din itong si Pitbull Cross, yung pagka-agresibo naman, yan po ang isa sa magpapahirap sa mga boxer puncher na kung saan nawawala sa kanila ang kanilang skills. Medyo, yung tipong na-intimidate, yung bang nawawala ka sa, lalo na't kulang ito sa experience, so mapalaban sa nasa world ranking, mahirap po yan kung paano niya sana hindi ito ma-intimidate kay Pitbull Cross. Kasi kung hindi ito ma-intimidate sa galaw ni Pitbull Cross, aba, delikado si Cross din dito mga idol. Dahil logi siya sa height, reach, power, at sa skills. Oo. Pero yung pagka-agresibo ni Cross, yun po ang kanyang panlaban talaga dito kay Angel Pero. Sa kanyang pagka-boxer puncher ni Pero. Oo. Yung pagka-agresibo. Kasi ang mga agresibo tapos power puncher, tulad ditong si Pitbull Cross, malimit talaga, nagpapahirap yan sa mga boxer puncher, technical fighter, yan po. Kasi nga, mawala ka sa focus pagka lusob ng lusob, hindi ka bigyan ng distansya, kahit anong takbo-takbo mo, nandoon pa rin, mahirap yun. Pero, sa skills talaga, mas marami ang posibleng magagawa ng boxer puncher or mas marami talaga magagawa ng boxer puncher doon po sa swarmer brawler. Dahil paano kung mahihirapan ang swarmer brawler? Hindi sanay itong umatras. O, di ba mahirap? Hindi ka sanay sa backpedal tapos mapabackpedal ka. Unlike sa boxer puncher na pwedeng maging pressure party style, pwede rin defensive style dahil nga may husay sa footwork. Kaya yan mga idol ang ano diyan. Huwag lang ma-intimidate si Angel Pero sa pag-agresibo ni Pitbull Cross. At pangalawa, sa ating dito po sa experience. Kasi nga kung ito si kasi for the first time mapapalaban sa katulad kay Pitbull Cross, itong si Angel Fero, yun yung isa doon na kung saan baka kanyang irespeto ng husto si Pitbull Cross, ganon. At pangalawa, yung kung masasadlak siya sa mahirap na sitwasyon, ano ang kanyang, baka hindi siya magkaunda gaga mga idol. Yung bang tipong hindi na alam ang gagawin. Mahirap yun. Ganong sitwasyon. Kaya, yan po ang So, dito naman sa panig ni Angel Pero, alam nyo, siya po ang makakakuha dito ng mabenepisyo. Hindi po si Pitbull Cross. Manalo matalo si Angel Pero, siya po ang may benepisyo, ang mag-benefit sa laban na ito. Bakit? Una, ang makukuha niyang karanasan o eksperyensya. Pangalawa, dito siya makikilala. Okay, ilagay natin, kunyari, matalo ito sa laban kay Pitbull Cross. Tapos maganda naman ang kanyang ipinakita. So marami pong magiging oportunidad dahil makikilala siya Tulad ni Pitbull. Matapos hindi magawang mapabagsak, may knockout ni Gervonta Tangdebes. Di ba ang daming offer kay Pitbull? So, ganun na ganun din ang mangyayari kay Angel Pero mga idol. Oo. May tendency ito na hamonin ito ni Role Romero. Pwede niya hamonin to. Pagka ganito, maganda pinakita, ganyan. So, ang sabi ko nga, sa benepisyo, manalo o matalo, si Fero ang mag-benefits dito. Kasi nga, pag matalo naman siya, di nakagulat-gulat dahil Pitbull Cross yan Pag manalo naman siya, lalo siyang makikilala. So sa kanya yung benepisyo. Pag matalo naman siya ng brutal, nasa kanya na rin po yung problema. Kasi mahirap magbalik pagka na-knock-out. Hindi lahat po ng boksingero naka-recover sa ganun na sitwasyon. So, mga idol, malaking pagsubok ito sa panig ng Angel Fero. At siyempre,
maging sa panig ni Pitbull Cross. Dahil nga alam naman natin na suntukan ito, paano kung matalo siya sa puntusan. Dahil alam naman natin na may kalabangan sa skills nga itong si Angel Pero, lamang sa power, height, and disadvantage. Kung magamit yan ni Pero, di ba? Kaya magandang laban ito. Pero mga idol, dito sa comparison naman natin, 55-45 in favor of Isaac Pitbull Cross. Kasi siya po ang mas kilala or mas popular. Siya po ay mas lamang pagdating sa rankings. At syempre sa experience. At saka yung experience pagkalahatan kasi si Isaac Pitbull Cross, bunga ng kanyang experience, hindi na bago para sa kanya ang mapapalaban sa 5'7". Dahil huling laban niya nito, 5'10" ang kinalaban mga idol. na si Valenzuela. Oh, di ba? So, experience ang mayroon kay Pitbull Cross at siyempre yung kanyang pagka-agresibo. So, ngayon nadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Isaac Pitbull Cross by technical knockout 1-8. Technical knockout or knockout. Kasi posibleng magawa ni Pitbull Cross na mabigla, magulat itong si Pero. Oo, at dahil sa kakulangan sa experience, baka hindi po magkaunragaga itong si Pero pagka nandoon na nalusob na ni Pitbull Cross ng todo-todo. Excuse me po. Oo, so Pitbull Cross by technical knockout. Ngayon, kung sakaling hindi magawa ni Pitbull Cross na ma-knockout ito, dahil alam naman natin na may tibay nga rin po itong si Angel Pero, Pitbull Cross pa rin ako. Pero delikadong laban na po yan pagka mauwi sa puntusan para kay Pitbull Cross. Dahil pagka naiuwi yan sa puntusan, ibig sabihin lang noon, itong si Angel Pero ay may talento na kayang tapatan si Pitbull Cross. O ganon, kung mauwi sa puntusan. At siyempre, pagka magtagal ang laban or mauwi sa puntusan, di malayo na magagamit ni Pero ang kanyang height and reach advantage with power na kung saan posible niya maidumin ang laban. So, risky para kay Pitbull Cross ang labanan na yan kung sakaling mawi sa puntusan. Bakit? Dahil nga sa mga advantages ni Pero. Height, reach, power, na kung saan marunong pa naman itong gumamit ng distansya na suntukan. So, masasabi natin, pagka nawi sa puntusan yan, delikado si Pitbull Cross. Sa madaling salita, risky yan na laban para kay Pitbull Cross. Oo. Lalo na kumawi sa puntusan lang ang labanan. Bagamat, pabor pa rin naman ako kay Pitbull Cross na mananalo sa puntusan o knockoutan yan. Pero yun nga, di ko maiwasan ang mapaisip na kung saan delikado ang laban yan para kay Pitbull Cross once na mawi sa puntusan ang laban. Dahil posibleng, yun nga, na-expose na ang galaw nitong si Isaac Pitbull Cross. Or baka napag-aralan ng husto ni Angel Pero ang galaw na nitong si Isaac Pitbull Cross mga idol pagka nawi sa puntusan ang laban. So ang tanging tsansa naman ni Pero dito ay ang magawa niyang ma-outbox itong si Pitbull Cross gamit ang kanyang height and reach advantage, power, at ang kanyang pagka-boxer puncher. So yun po. At isa pa, kung sakali, dahil bagamat hindi ako gaano kumbinsido na magawa ni Pero na i-knockout itong si Pitbull Cross. Gawa ng hindi nga nagawa ni Davis yan. Pero, ano kasi mga idol, ang boxing kasi, hindi naman kasi porket mayroon niyang hindi knockout artist, knockout yung knockout artist eh. Tulad nung laban ni Munguia at Sorasi. Si Munguia pinabagsak ni Saul Canelo. Pero na knockout si Munguia sa hindi knockout artist, napakababa ng knockout ratio at hindi pa kilalang boksingero. Kaya mga idol, yun nga, ganon ka-exciting itong boxing. So, gamit ang power, height reach advantage, posibleng makatsamba yan. Makasuntok yan ng one punch knockout dito kay Pitbull Cross. Kung saan mga idol, bagamat hindi ako kumbinsido, pero ito po ay boxing. Ika nga sa wikang English. This is boxing. Anything can happen. So, yun nga mga idol. So, dahil may power nga po yan, delikado din si Pitbull Cross na ma-knockout din sa laban na yan. Pero mas kampante ako na itong si Angel Pero, kung manalo man ito, sa puntusan. Oo. Sa puntusan, posibleng manalo yan.
Yun nga, kung magamit niya ang kanyang skills, height, reach, advantage, at power. Kasi sa tingin ko, baka mangyari dyan mga idol, dyan magsilabasan ang kakulangan ni Angel Ferro, lalo na sa experience niya. Kasi nga, pitbull cross kasi yan. Ngayon, kung mahirapan si Ferro, ang problema doon, baka hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil nga sa kakulangan sa experience niya. Dahil for the first time siya mapapalaban sa katulad kay Pitbull Cross. So, ito mga idol, ang masasabi ko lang, isang umatikabong suntukan yan dahil parehong warrior itong maglalaban. Oo. Ma-action po talaga yan na suntukan. Walang duda. Oo, walang duda yan. Na ma-action na suntukan po yan dahil nga Meksikano to Meksikano ang maglalaban. Alam naman natin pag Meksikano to Meksikano, war talaga yan. Oo. So, magandang laban po talaga to. Oo, magandang laban. Kaso lang, delikado rin si Pitbull dyan kung magtagal ang laban sa totoo lang. Yun nga, pag magtagal ang laban, magagamit ni, makapag-adjust to si ano. Pero posible din na mangyari na itong si Ferro, magiging survival mode, round by round. Pwede rin magkaganon. Pero yun nga mga idol, alam naman natin na Meksikano yan, talagang susuntok din yan. Kaya, ma-action po talaga ito. O, kaya nga, nagawa natin ito ng video. Ang sunod naman natin na tatalakayin mga idol, request po to ni Ma'am Andresa Bansalan. Shout out sa'yo, Ma'am. Gary Antoine Rosel at Jose Valenzuela. Alberto Puelo kontra naman Sandor Martin. Magandang laban po ito. Mga mahihirap na laban po ito mga idol. At hanggang dito na lamang. Ito po ng Sports PH. God bless sa ating lahat.